Magandang umaga, mga kababayan. Andito tayo ngayon live sa Usapang Matino sa Radyo Agila. At syempre, hindi kasi pwedeng palagpasin ang linggong na ito na hindi natin ma-review yung mga usapin at mga issues sa ating ngayong Senado. Na tila ba ang gusto nilang ipalabas ni na Senator Gatchalian, Risa Ontiveros at Tulfo na ang grupo nila ang tunay na majority sa Senado. So, ang tanong po ngayon ng mga tao, teka muna, lalo na yung mga nagsusweldo sa Senado, teka muna, sino ba talaga ang Senate President? Diba? Kasi, yung mga sweldo po nila, siyempre may paperman, di ba? Yun pong mga expenses, pambili ng mga gamit diyan sa Senado, di ba? Mga admin na mga bagay ay dapat po Senate President 'yon. Obvious ba? Hindi naman ho pwedeng Senate pro tempore ang magpipirma ng mga cheque, hindi ba? At saka sa bangko ay may po 'yun, may signatory sa mga cheque. 'Yun po ang Senate President, di ba? At saka yung mga papeles dyan, Secretary of the Senate ang mga pumipirma din na may mga, kunyari, certification. So may mga functions po yung Secretary of the Senate. Pero pinalitan din ni na Senator Gatchalian. So ang nangyari, nung dumating si Senator Chis Escudero, dahil sabi niya ay ayaw niya na ng hidwaan, kailangan na makabalik ng trabaho, ang Senado ay naging 12-12, di ba? 12 kay Senate SP Alan Peter Cayetano, 12 sa kay Senator Gatchalian Risa Block. Kasi si Senator Bato is absent, no? So, pero na election si Senator Cayetano as Senate President nung nandun si Senator Bato de la Rosa. Okay, so 12-12. Pero ang sinasabi ni Senator Gatchalian at Risa Tulfo Ping Lacson Block ay hindi na daw si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. Pero ang tanong ko sa kanila, sino ba ang Senate President nyo? Sinasabi nyo hindi si Alan Peter ang Senate President, pero sino ba ang Senate President nyo? Kasi ang ineleksyon nyo lang naman dyan pro tempore, majority leader, secretary of the Senate, tsaka bagong sergeant at arms. Wala naman kayong ineleksyon na Senate President Alam nyo kung bakit wala? Kasi alam nyo rin na bawal talaga sa konstitusyon yan. Na maglagay kayo ng Senate President nyo na wala kayong 13. Kasi alam nyo naman, at inaamin nyo naman yan, itong nakaraang araw lang, dahil siguro nahimasmasan na kayo. Siguro nakapag-seminar na itong si Senator Gatchalian, si Ping Lacson, at si Tulfo at si Risa Ontiveros, na nakalagay talaga sa konstitusyon na ang Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate. All, lahat. 24. Hindi sinasabing majority lamang ng kung sinong present ng araw na yun. All, kahit na yung mga absent. So kahit wala si Senator De La Rosa, wala si Senator Jinggoy dahil kinulong naman nila. All pa rin. Dahil hindi naman sila natanggal sa posisyon at hindi naman sila pwera buyag. Hindi naman sila patay. Kasi ang nakalagay lang naman po ay may vacancy lamang kung sila ay patay o kaya tanggal sila, hindi po ba? O kaya permanently, di ba? Permanently inalis sila dyan sa tungkulin nila by circumstances na wala naman silang control, hindi ba? So, tingnan nyo yung konstitusyon. Ang vacancy lamang ay kung patay o kaya ay permanently, no? Kunyari ay suspended siya, di ba? Permanently,
Di ba? Yun. Bakit? Permanently suspended ba si Senator Jinggoy Estrada dahil nandun siya sa jail? In fact, yung mga staff nila ay sumusweldo pa rin sa Senado. Kagaya nung kay Senator De Lima nung nakakulungan siya noon. Hindi ba yung mga staff niya may mga sweldo din? 6 na taon. Ibig sabihin yung opisina nila ay nandyan. Kaya kasama sila sa bilang. Yan ang konstitusyon. You cannot elect, hindi ka pwedeng bumoto ng Senate President. Aba, friends na nila si Chis Escudero, oh, kasi nag-12-12. That's where the problem started. Yung yung Constitution will not allow them to vote for a new Senate President. So, ang ginawa nila ni Gatchalian ay declared all positions vacant. O, tama ba yan ginawa nila? Declare nyo yan all positions vacant, pati Senate President, di-declare nyo vacant yung position ni Alan Peter Cayetano. 12 lang kayo. Tapos, nag-eleksyon kayo ng pro tempore nyo, si Gatchalian, ginawa nyo acting president. Ano yan? Acting jowa? Pwede pala acting. Kung pwede lang pala acting, pag nasa labas pala ng Senado itong mga ito, o malilate sila, acting president na agad yung pro tempore. Mario Josep. Yan ang problema kasi si Senator Gatchalian, hindi po yan abogado. Kaya kikinig na lang yan kung sino naman na abogado maka-advise sa kanya. Depende naman yun sa abogado, hindi ba? Senator Gatchalian, dami-dami mo naman pera. Hindi ka naman kumuha ng as in mga retired na mga yung mga walang politika. Yan ang problema. Kasi politika ang layunin mo dyan, Senator Gatchalian, kaya ka nandyan sa grupong yan. Sayang ka. Dami-dami mong pera, wala ka namang kailangang maleta, tapos nagpapauto-uto ka lang dyan. Ano ka? Uto-uto? Senate pro tempore, inelect ka ng 12? Di ba nakalagay sa rules ng Senado? Na-elect nyo ang Senate President by majority, 13 of all members. 13 ng 24 members. At ganun din sa rules ng Senado, na ganun din ang pag-eleksyon ng Senate pro tempore, at majority leader, at 2 majority deputy, at secretary of the Senate, at sergeant at arms. Tingnan mo nga ito, Senator Gatchalian, ha? Ako, hindi ko to personal, ha? Kasi hindi naman tayo, I don't think I had ever any dealings with you na masasabi mo naging unfair ako sa'yo. Nakita pa nga kita sa isang kasal, sa Bacolod. Ito Senator Gatchalian, total matalino ka namang negosyante. Marunong ka ng bumilang. Ngayon, tanggap mo na, Senator Gatchalian, na hindi mo mapalitan si Alan Peter as Senate President kung wala kayong 13 dahil nakalagay sa Constitution a majority of all 24 members of the Senate. 12 lang kayo. Sa palagay mo, Senator Gatchalian, Risa at Tulfo at Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sayang itong si Kiko Pangilinan, no? Bugado din ito, Sa palagay nyo, kung hindi kayo maka-elect ng Senate President except by majority of all the members of the Senate, palagay nyo logical ba yon na matatanggal nyo siya by only 12 votes? Mag-isip. Mga nakikinig po, mag-isip din po kayo. Tulong-tulungan nyo po sila sa exam. Kung hindi kayo maka-elect o boto ng Senate President kung wala kayong 13 na minimum dahil ayon sa Constitution ay majority of all 24, palagay nyo, makakatanggal kayo ng Senate President na 12 lang kayo? Sana logic dyan? Kung ayaw nyo maniwala sa Constitution at sa rules ng Senate, siguro naman may logic. Pumasa naman siguro kayo sa sa Philo 101 sa UP. Di ba logic?
Kung hindi ka maka-elect kung wala kang 13, hindi ka rin makatanggal kung wala kang 13. Ay, unsa man di ay ning patay ka bugua, oy! Kung sa Bisaya pa, matay ka, sakit kay sa bangs. Yan ang payo ko sa inyo. Sabi nyo, mas matalino kayo sa akin. Sino ba yan si Atty. Rowena Gonzo na yan? Nag-comelec commissioner na lang. Kala mo mas matalino siya sa amin? Hindi naman po ako mas matalino sa inyo. Pero siguro, sing talino nyo naman ako. No? Pero, naintindihan ko po yung konstitusyon at naintindihan ko po na binabawi nyo na ang sinabi nyo noon na wala na si Senate President Cayetano dahil tinanggal nyo na siya sa posisyon. Pero binawi nyo na ngayon. Di ba, Senator Gatchalian? Senator Ping Lacson, binawi nyo na eh. Sinabi niya na eh, na hindi pa siya namin napapalitan eh. Kaya lang absent siya. May quorum kami, absent siya. Kaya nag-acting president itong si Senator Gatchalian. Napauto naman ito si Senator Gatchalian. Bilyonaryo ka, may-ari ka lahat ng plastic dito sa kalibutan. Plastic man! Napauto ka? Ako, bilyonaryo ako? Lahat naman ng posisyon, kaya ko pa na panalunin. Ba't kailangan ko ito mga ito? Sabi mo mukha akong tanga? Para mo tumakbo ka siguro si Senator Gatchalian ditong eleksyon na ito, siguro matatalo ka na talaga. Kasi sabi ng tao, hindi ka marunong mabilang. Hindi ka marunong ng 12-13. Mga bata ngayon, di ba? 6-7. Dapat sa iyo, 12-13. 12-13. 12 ba o 13? Naamin nyo na ngayon na hindi kayo pwedeng maglagay ng Senate President kung wala kayong 13. Pero tinanggal nyo siya nang kayo ay 12 lang. Di ba tama ako, mga kababayan? Sumagot kayo dyan, mag-comment kayo, di ba? Di ba totoo? Na saan kayo kumuha ng ganyang logic ba? You cannot elect a Senate President except by a majority of votes of all the members of the Senate, meaning 24, or a minimum of 13. But you are saying that you have removed Senate President Cayetano by a vote of 12. You cannot elect except by a minimum of 13, but you can remove by a minimum of 12? What the? Sakit ng bangs kayo, ha? Baba. Buti na lang ay meron akong ngayon, yung pang good vibes ko ba, yung nakikita ko yung tinutulak si nakipagdikitan dibdib may clip ba tayo diyan? Nakipagdikitan dibdib si John Vic Remulla kay Senator Robin Padilla. Bongga. Sige, pakita nyo. Alam nyo, ang nangyari talagang totoo dyan. Nung hinaharang ng mga security dun sa baba, sabi ni Senator P, ako na lang as SP ang bababa kasi ako naman ang chair ng Blue Ribbon. Wag na kayo. Kasi alam nyo, kasi si SP Alan Cayetano, may hinahuno na tao yan, mapagdasal. Ayan na! Ang tulakan. Ayan na. Ayan, naku, John Vic, ha? John Vic, ang kamay mo, John Vic. Bakit ganyan? Nako, John Vic. Ay, buti pa si John Vic. Ay, nakayakap kay Robin. Nako, yan ba ang Secretary of Interior and Local Government natin? Nakikipagtulakan sa senador? Kahit saan mo tatanungin, walang gaganyang opisyal sa buong mundo. Kailangan pang sunduin ni Senator Pia ang mga testigo sa Blue Ribbon dahil po inaharang nila. Bakit ayaw nila na ituloy ang Blue Ribbon Committee na subcommittee chaired by Senator Marcoleta?
Yan po ang tanong dito, bakit inagaw nila yung Senate presidency? Kasi gusto nilang makuha yung blue ribbon ni Senator Marcoleta, di ba? Kasi nung si Ping Lacson ang nag-chairman doon, wala naman nangyari. Nothing happened. Yan. Nothing happened. Nag-minority, majority, whatever report pa sila nang wala naman. Hindi naman na-publish. Wala naman. They did not refer it to the ombudsman for investigation or prosecution. Wala. Walang nagawa si Ping Lacson. At ayun, lumabas pa yung nakasakay siya sa helicopter ni Saldico. Ano ba yan, Senator Ping Lacson? Ba't ka sumakay doon? May picture pa si Saldico doon sa harap ng helicopter niya. Kahit anong explanation mo, Senator Ping Lacson, wala eh. Ano i-conclude ng mga tao? Ba't ka sumakay doon sa helicopter ni Congressman Saldico? Ibig sabihin, close kayo. Hindi ba? Close talaga kayo. Dahil paano mo naman nga siya imbestigahin? Close pala kayo. Diba? Yun ang tinatanong ng mga tao. Kaya gusto ng mga tao, yung Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta at si Senator Pia Cayetano mag-imbestiga. Ngayon naman, nung ready naman magtestigo yung 18 former Marines na security ni Saldico na siyang nag-deliver ng mga maleta ng cash, sabi nila, sa mga politiko, ay pipigilan naman by changing the officers of the Senate. Ngayon, ang nag-take over sa kanila, si Senator Erwin Tulfo, ang Blue Ribbon Chair nila. Anak ng tinapa. Alam nyo, kami mga abogado, ano talaga kami? Ibangga mo si Senator Erwin Tulfo kay Senator Marcoleta at Senator Pia Cayetano. Ang layo naman. Kahit na English-American accent si Erwin Tulfo dyan, ang layo naman ng utak mo dyan kay Senator Marcoleta. Sabi na, itong mga abogado, masyado kayong hindi dahil abogado kayo, mas matalino na kami kayo sa amin. Oo, dahil abogado kami, mas matalino kami sa iyo sa batas. O bakit? Bakit? Di ba totoo? Bakit? Nag-bar exam ka ba? Bakit? We are the only profession in the country that is regulated, disciplined by the Supreme Court. Lahat ng profesyon are regulated hindi naman only, by the Professional Regulatory Commission. Abogado lang po ang regulated, ang license namin binibigay ng Supreme Court as a privilege. Kaya, tama lang po na magyabang kami kung ang papalit lang din sa abogado namin dyan na batikan ay si Erwin Tulfo. Tapos, yabang mo, Erwin Tulfo. Kukwelyuhan mo pa yung tatay namin, Senator Marcoleta, just because matanda na siya. At saka, syempre, reryosong tao, hindi naman yan physically lalaban sa iyo. Pero ganyan ba ang sukatan natin ng kagalingan sa Senado? Yung kung sino ang mas gwapo maraming chicks o yung sino ang mas malaking magtip sa chicks, yan ba? Yan ba? Kung sino ang mas magaling ng American accent, yan ba? Tumingin ka naman sa mirror. Kumpara mo naman yung tsura mo, talino mo dyan kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Rodante Marcoleta. Layo-layo mo naman. Saan ka ba galing? Background check tayo, ha? Galing ng Amerika, nagmilitary siya doon. Pangalan niya ay Eric Sylvester. Iba ang pangalan niya doon. At sabi, according to some reports, na he faked his citizenship para makatrabaho siya sa US military. And then, nung nabuking siya, umuwi siya dito sa Erwin. At siyempre, wala naman siyang trabaho. So, gumaya siya sa kuya niya, kay Rafi, na gumawa siya ng radio program. Yan ang problema. Pag nag-i-elect tayo ng mga senador, nang hilig-hilig lang po, magkomentarista lang. Attorney Guanzon, ikaw din komentarista ka rin eh. Uy, no. Lawyer kaya ako bago ako nagkomentarista. Professional naman ang mga komentarista. Pero hindi yung
Nagkukunwari kayo na magaling kayo, tapos yung background nyo, yun lang, tapos ibangga nyo kay Senator Marcoleta, tapos kukelyuhan nyo pa. Parang, alam mo, yun talaga hindi ko matake. Kasi alam ko talaga na itong mga tulpo, binugbog ito ni Claudine Barreto at ni Raymart Santiago eh. Hindi ba na-black eye ito? Na-black eye ito, di ba, mga tulpo na ito? Black eye. Ay, kaibigan ko yan si Claudine Barreto, Ilongga yan ha. Nanay yan, Ilongga, tatay, Ilongga ha. Sige, punta ako dyan sa Senado, dalhin ko si Claudine Barreto. Para matakot ka, Erwin Tulfo. Ha? Sinabi ko nga kay Ramon Tulfo, payuhan mo itong kapatid mo. At saka ano ba yan? Tatlo-tatlo na kayo tatakbo dyan? Tatakbo si Rafi Tulfo for re-election. Tatakbo pa yung Ben Tulfo. Ano ba akala nyo dyan sa Senado? Buy one, take three? Grabe kayo mga Tulfo kayo. Ano ba mga abilidad nyo at buong pamilya nyo na lang ipapasok nyo dyan sa Senado? Di wala na kaming check and balance dyan. Magkukuntsabo na lang kayong tatlo dyan. Ano pa nga ba? Ito ang kaiibang political dynasty. Tatlong Tulfo sa Senado. Alam mo, sakit sa bangs. Buti sana kung mga abogado kayo din parang may silbi naman anong hinalal kayo ng mga tao eh. Pero si Erwin Tulfo, hindi lang sa akin ha. Kakayahan nito mababa pero hindi lang yun. Bastos. Bastos ka, Erwin Tulfo. Hindi ka lang rude, talagang bastos ka. Saka, sabihin mo, basurero yung mga 18 Marines, security. Basurero ba yun? Nagsilbi yun sa bayan. Diba? They already laid their lives on the line for our country. Ikaw, anong nabigay mo sa amin na service to the country? Diba? Nagmilitary ka pa sa Amerika. Dapat hindi ka nga dapat senador kasi you have divided loyalty. Mamaya, yung loyalty mo dun sa Amerika sweldo ka rin dun diba? Hindi dapat ka nagsenador. Ngayon, kung nagsenador ka, nandiyan ka na rin lang. Sana naman, ayusin mo naman yung mo. Mag-aral ka naman, tapos yung ugali mo. Huwag yung kung ayaw sa iyo, astang parang kayang-kaya mo kami lahat dyan. Parang alam nyo, tapos ilalibel mo. Ayun, ilalibel mo. Libel mo yung 18 na security na Marines ni Saldico. Nilibel ni Tulfo kasi nag-testify sila sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta na may dala din silang maleta kay Erwin Tulfo. Hindi ba? Parang 2 maleta yata tapos plus 6. Magkano yun? Bawat maleta, estimate doon, mga 30 million? Times 6, that's 180 million pesos of our money. Pera namin yan. Pera namin yung mga nasa maleta na yan. Kaya, hindi ka dapat dyan nagsisenate Blue Ribbon Committee dahil suspect ka rin Suspect ka rin, Erwin Tulfo. Kaya hindi ka dapat dyan ng Red Ribbon Committee. Red Ribbon daw ang pangalan nito, hindi Blue Ribbon. Hindi ka dapat nag-Red Ribbon Committee na suspect ka rin ng mga nagtestigo na Marines. Ibigay mo na yan sa iba. Bakit hindi mo yan ibigay kay Rafi Tulfo? Ba't ikaw talaga? Kasi ang assignment mo, bastusin mo si Senator Marcoleta. Yan ang assignment mo. Wala namang ibang tatanggap niyan. Si Bam Aquino, di ba? Mahiya ka naman Bam Aquino sa apelyido mo, no? Since 1986, no? Yung pamilya ko, talagang pro-Aquino, no? We laid our lives and properties on the line, no? For President Cory against Marcos, no? Sino nakinabang doon, Bam Aquino? Di ba nakinabang ka rin sa boto namin? Tapos diyan ka ngayon, para kang hindi matalino? At ka sumasangayon ka dyan kay Tulfo? Bam Aquino? Sumasangayon ka dyan? Sagutin mo ako. Kung sumasangayon ka dyan, abay, hindi na tayo friends.
Ilang taon kaming Aquino na lang na Aquino binoboto namin at sa totoo naman, tama naman. Tama lang din naman na Cory Aquino kami. Noy Aquino kami. Yung mga Ninoy Aquino kami. Tama din naman. Grabe. Tapos pagdating sa iyo ba, Aquino, you're a major disappointment to me. Sayang. Sayang, di ba? Sayang ang bloodline mo. Mukhang mabait ka naman. Pero paano ka maging mabuting tao kung ang kasama mo yan? Ang sabi ng tatay ko, di ba? Ang sinasabi ng mga matanda, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Oh. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya, Bam Aquino, itayo mo yung pangalan mong Aquino na marangal na hindi kawatan na nakikilaban sa diktadurang Marcos. Huwag kang sumama kay BBM, Bam Aquino. Ako, pag nakikita kita, binabati pa kita. Pag kinakamayan mo ako, kinakamayan kita. Pag sumama ka kay Marcos, Bam Aquino, hindi na kita kakamayan. Alam mo naman ako at ang pamilya ko. Never again. Yung mga kasama mo dyan hindi na never again Sina Risa Ontiveros why not na? Why not BBM? Why not BBM? Diba? Gusto nila tanggalin si Sara pero stay lang si BBM. Aba. Kung sa bigat lang din ng mga kasalanan, kung ganun na lang sana ang guideline nyo ng pagdesisyon, sino bang may kasalanan sa lahat ng mga sinasapit natin ngayon? Unemployment, halos 3 million. Inflation rate, napakamahal ng pagkain, ibang bilihin. Lagi imported yung mga pagkain, pati mga bigas. Dollar, 67. Imported lahat ng binibili natin Yung ginagamit natin pambili doon. Dollar. Stock market crash. Wala na. Ano pa? Sino pa mag-i-invest dito? Ha? Foreign direct investment. Wala na. 50% ang minus. Di ba? Fuel crisis, hindi man na-solve dahil ayaw niyang tanggalin yung VAT. At excise tax sa fuel kahit temporary lang ngayon. Sino ba talaga may kasalanan nito? Si Sara Duterte ba o si BBM? Isip nga kayo dyan. Ba't yung biniblame yung Sara? Sa lahat ng mga kahirapan natin ngayon. More than 1/2 ng mga Pilipino ngayon ay karanas ng gutom. Sino may kasalanan? Si Sara o si BBM? Kaya itong impeachment na ito rin ang isang rason kung bakit inaagaw nila itong Senate presidency. Kasi sino magpipreside? Di ba Senate President? Ngayon sabi naman nila, pwede daw mag-preside sa impeachment si Gatchalian na pro tempore ang halal nila tapos acting president. Hindi naman sa Senator Gatchalian, have you even read the rules of court? Senator Gatchalian, what gives you the confidence that you can preside over the impeachment? When you're not a lawyer and the Chief Justice will not be there beside you because, we're not removing the president. You are just trying to remove the vice president. So it has to be the Senate President who will preside over the impeachment. That's in the Constitution. Hindi sinabi na acting president pwede. Alam mo, Senator Gatchalian, huwag ka nang pauto-uto dyan sa kanila dahil sayang yung future mo. Wala na. Your career is what? Downhill because of this. Pauto ka sa kanila, magpipreside ka ng impeachment na acting president ka lang? Ibigay mo yan sa kanila. Sabihin mo sa kanila, ikaw na lang kaya dyan mag-acting president.
Senator Ping Lacson, ikaw na lang mag-pro tempore. Obo. Diba? Sayang ka eh. So, ito pa. Ito pa ngayon. Eh di mag-impeachment kayo dyan na si Gatchalian lang ang nag-preside as pro tempore acting president ninyo. Eh syempre naman DP Sara or somebody will contest it in the Supreme Court. Tapos, yung mga nasasakdal at ang mga abogado at mga testigo ay haharap sa inyo? Palagay nyo? Abay, kung ako nasasakdal, ba't ako harap sa iyo? Sasabihin ko agad, Your Honor, I first must establish sino po pa talaga ang huwes dito? Kayo ba ang huwes dito? O sina Senator si Alan Peter Cayetano dapat mag-preside dito? Eh kasi po, sayang naman yung effort namin dito. Tapos, baka void ito, hindi valid dito. Tapos, ulit na naman kami. Abay, ang mahal kaya ng gastos sa abogado, Senator Gatchalian. Kung ako din sa iyo, Senator Gatchalian, ikaw na lang mismo magsabi, ano ba ito? Senator Lacson, ikaw na lang dito. Kasi kulit ng Attorney Guanzon, no? Ang kulit-kulit dito, Commissioner Guanzon, no? Ino-okray ako, araw-araw. Wag ka, hindi personal to, ha? Senator Gatchalian, hindi to personal, ha? Hindi tayo magkakilala, but I met you in Bacolod in a wedding. So, hindi ito personal sa akin, ha? Ha? This is by legal principles, the Constitution, ha? Yung mga sinasite ko dito. Ngayon, kung ako nasasakdal, eh bay mag-interpleader ako. Hingin ko sa Supreme Court. Supreme Court, Your Honors, Chief Justice, please declare, kanino ako harap na husgado? Kay Gatchalian o kay Cayetano? Yan, mga kababayan, laking sakit ng ulo ngayon ni Senator Gatchalian at ni Attorney Senator Kiko Pangilinan. Kasi people are presuming, ito sayang na si Senator Kiko, dahil siya lang ang abogado dyan, na siya yung nag-a-advise dyan kay Gatchalian. Siya nag-a-advise dyan kay Erwin Tulfo. Ako hindi ko naman sinabing sinayang ko yung efforts ko na pag-support dito kay Kiko Pangilinan, Kasi Sharon yan talaga ako eh. Pero, ngayon, the way things are revealing themselves to us, to the public, it looks like Attorney Kiko Pangilinan has no strength of, ano ba? Wala kang strength to tell them na, oy, teka muna, konstitusyon ito eh. Huwag naman ganyan. Sayang ka. Pwede ka pa nga someday mag-vice president talaga eh. Huwag lang si Sara ang kalaban mo eh. Sayang ka. UP ka pa naman. Di ba? Ayun. Dahil siya yung abogado dyan, mabuti pa si Lito Lapid eh. No talk, no mistake. Senator Lapid, marami po kayong dito, fans sa amin. Kasi at least kayo, you do no harm. Wala ka naman sinasaktan. Sunod-sunuran ka lang sa kanila. Kasi, di ba, pro-administration ka naman talaga. Pro-Marcos ka eh. So kung ito yung nire-recognize daw ni BBM na Senate majority eh. O ako, kahit ordinaryong tao lang, di ba? Kung sino yung kinakampihan ni BBM, ayoko doon. Demokrasya kaya ito. Kung yun ang gusto ni BBM, ayoko doon. Bakit? Abay, kanya na lang lahat. House of Representatives, sina Luistro, yung ba yung mga nag-expel dyan kay Kiko Barsaga? Grabe kayo. Kanya din yun. House of Representatives kay BBM at Sandro na yun.
Ang NBI kanya, ang DILG kanya, ang military kanya, armed forces kanya, ang Department of Defense kanya. Oh, kukunin pa niya ang Senado? Abay, mga kababayan. Mahal niyo ba ang demokrasya? Palagay niyo ba, naniniwala ba kayo na ang demokrasya ang siyang dapat haligi ng sambayan ng Pilipino para ang ating mga karapatan ay may pagtanggol natin against the government? Para yung mga nararapat sa atin na mga benepisyo ay may sulong natin even against the government? Abay, kung naniniwala o kayo kagaya ng paniwala ko, hindi po kayo dapat sang-ayon dito sa BBM-sponsored majority nila Gatchalian at Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros naman talaga ang kandidato nila presidente sa 2028. Di ba? Siya naman talaga nag-declare na nga siya. Di ba? Yung nag-endorse nga sa kanya si Trillanes Tsaka siyempre yung Akbayan, tsaka yung socialist sila Yung mga sosyalista sila yan. Yan naman talaga partido niya. Hindi naman yan siya Liberal Party. Hindi naman talaga yan siya kung saan ang benepisyo Akbayan ang bayan. Kaya sino ba talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito? Sino pa? Di si BBM. Ito baka senador na to, si Gatchalian. Pauto-uto ka rin kanya kay BBM. Ang sayang ka. Pauto-uto ka dyan kay BBM. Pauto-uto ka dyan sa mga kasama mo dyan na hindi ka naman abogado tapos ikaw sa sangkalan nila. O sino ngayon minumura ng tao? Di ba ikaw win? Wawa ka. Plastic king ka pa naman. Plastic King, Senator Win Gatchalian. Palagay nyo, iboboto pa nyo ulit to? Si Win Gatchalian? Sabagay, dynasty din ito dahil mga bilyonaryo ito baka iboto pa rin sila doon sa ano bang bayan nila dyan? Valenzuela. District congressman, lahat. Tingnan mo. Akala ko itong taong ito matalino. Ano, ilalibel nyo rin ako dahil sinabi ko hindi kayo matalino? Lahat pala ng tao, ilalibel nyo. Pag sinabing magnanakaw kayo, ilalibel nyo. Pag nagtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcolita, ilalibel nyo. Pag sinabing pangit kayo, ilalibel nyo rin. Alam nyo, mga kababayan, itong mga senador at congressman na ito, at si BBM, walang karapatan na ito mag-libel sa atin. Dahil itong karapatan natin na magsalita against them is our right under the Constitution sa ating freedom of speech. Yan. Kaya ginagamit nila yung kapangyarihan nila tsaka pera nila para takutin tayo. Lahat na lang na magtestigo, libel. Teka, hindi ba sa libel law? Muntik na akong sumulat ng libro dyan. I was a research assistant of a professor who became justice of the Supreme Court who was writing a book on libel. Hindi ba? Makinig kayo mabuti. Senator Erwin Tulfo, baka hindi mo alam dahil hindi ka naman abogado, sir. The truth is a defense in libel. Ulitin sa English, truth is a defense in libel. Bigyan ba natin ng American accent para kay Erwin Tulfo? Truth is a defense in libel. Bongga. Gusto mo pumunta sila sa husgado at magsabi sila ng totoo at magpakita sila sa husgado ng mga video nyo, ng mga retrato ng mga maleta na yan at mga bahay nyo. Gusto nyo yan? Ito naman si Abante, isa pa to.
Libel na naman. Sino naman ang inaakusahan nitong si Abante? Abante atras! Oh, sino naman inaakusahan nito ni Abante na libel? Sino naman ang nilibel nito? Isa ka pa. Pastor ka pa man din ang tawag sa iyo. Bakit pa may retrato ka nakahubad, nakalabas ang dila mo? Kahuluya. Kaulaw. Sa Bisaya pa. Libel na naman. Alam mo, dapat may batas na tayo na itong libel, i-decriminalize na ito. Kung gusto nyo, damage suit na lang. Oo, ako. Isusulong ko yung batas na yan. Na i-decriminalize yung libel na yan. Ha? Lalo na pag ang yung pinag-uusapan ay elected official. O kaya public figure na dating elected official. O, politiko. I-decriminalize na natin ang libel dahil ginagamit lang ito ng may mga pera at may kapangyarihan para ano tayo anong tawag sa Tagalog? Siilin ba? Yung to oppress us, ba? To frighten us. Na wag na tayong salita against them. Oh. I-decriminalize na natin yung libel na yan. Kung ako ang huwes ba't naman ako ilalibel to mga ano to? Mga nag-appear nga sa Blue Ribbon Privilege nga ang communication doon. Tapos ihabla mo ng libel or Tulfo. Sino ba yan? O di ngayon lalo naman. Di kumagat ka pala Then you file libel. Well, truth is a defense in libel. So, be careful what you wish for. You might just get it. Mga kababayan, lahat po ng ito, dahil gusto lang po talaga ni BBM gang na kontrolado na nila ang lahat ng institusyon ng ating bansa at demokrasya. Kaya Senado na lang po ang natitira. Dahil lahat na lang po kontrolado na nila sa dami ng kanilang mga pera, ayuda, maleta. Bakit ba kasi naghahalal kayo? Naghahalal ang Pilipino ng mga magnanakaw? Puro Tapos, galit pa sila pag nagsalita ang mga taong bayan. Pero mo yun? What kind of... Kaya sinasabi ko, this is a failed democracy. Wala anong demokrasya ang pinagsasabi nyo dito. Pero mo yun? Congressman, i-expel nila. Di nawala na yung boto ng mga taga-distrito ng Dasmariñas. Tapos kayon, hingi ang COMELEC ng ilang bilyong piso para mag special election na naman. What the? Di ba naman sayangin yung pera namin? Ba't pa kayo mag-election dyan? Para makontrol nyo lang yung district niya? Bakit pa kayo bakit required ba ang election dyan? Wag na kayo mag-election dyan. Total, tinanggal nyo naman ang congressman nila. Patanggalin nyo, tapos i-election na naman nila uli. O, di ba? That's stupid. Ay, sorry po. Baka may mga bata ho dyan na nakikinig ilayo nyo na po. Basta dito po sa Usapang Matino, hindi po ito pambata ang mga salita rito, kaya pinapayuhan kayo na wala pong below 18 na makikinig habang kayo ay nakikinig kay Attorney Rowena Guanzon. Ayan si BBM. Yan ang may kasalanan nito lahat. Tapos nung nabuking na siya sa mga korupsyon, hindi lang naman tayo nagsasabi. Corruption Index, number 4 na tayo Hindi lang tayo nagsasabi. Ang kalibutan na nagsasabi. World Index yun Corruption Index. Dahil nabuking na si BBM, na napakorrupt naman ang administration niya, malala pa siya kay FM Ferdinand Marcos. Talo pa niya ang tatay niya
Ngayon, gusto niya nalang kontrolahin lahat ng institusyon para maniguro siya na yung sunod na presidente hindi si Sara Duterte. Bakit? Kasi takot siya na pag si Sara Duterte, mananagot sila. Hanggang ngayon ba nakulong si Martin Romualdez? Oh. Puro naman kayo show off eh. Show off kayo ng show off dyan. Di naman kinukulong si Martin, my best friend. Oh. Anong ba ang mga tao? Oh. Tapos yung final na ni Dr. Liachon ba yun? Liachon? Sa ombudsman against dun sa PhilHealth Fund sa pag-transfer. Dismissed. Oh. Magagawa natin dyan. Diba? Oh. Gusto ni BBM, kanya lahat. Ito si BBM dapat nagla-live selling. Mine. Mine na lang ng lahat eh. Kanya na lahat. Pero pag nagsalita naman puro naman utal-utal kahit abroad eh. Kaya ang hirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan si BBM dahil napatunayan na sa lahat ng indicators na bagsak na po ang ekonomiya ng Pilipinas dahil po sa incompetence ni BBM at sa korupsyon ng kanyang administrasyon. Kaya mga kababayan, huwag kayong palilinlang. Itong nangyayari ngayon sa Senado ay isa lamang sa mga strategiya ng BBM gang para matanggal sa mga taong bayan, para makuha sa atin ang ating demokrasya. Yan. Kaya dapat mag-isip-isip kayo, labanan. Kung ano ang gusto ni BBM, ayaw ko. Kasi pag nakuha niya na lahat, lagot na tayo. Wala na. Tingnan niyo naman ang NBI, oh. Pati mismo NBI, magpapile pa ng libel. Ano ba yan, Attorney Matibag? Next topic. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po. Ang inyong